Mga kasuri, magandang buhay sa lahat. Batay sa Biblia ni Lucas, may kabiguan ang Panginoong Diyos tungkol sa protestante laban sa kanyang banal na araw ang Yom Shabbat, na karaniwang ginagawa sa ibang relihiyon sa mga araw na ito. Taliwas sa ika-4 na utos ng 10 utos hinggil sa araw ng pahinga o pagsamba na makikita sa ating Constitution of the Republic of the Philippines sa halip na Sabado, tinutulan ito ng iba at binago ito naging linggo. Kaya, hindi na ito tatawaging Yom Shabbat kundi Yom Rishon. Sapagkat sa katunayan, nang pumanaw na ang mga alagad ni Kristo Jesus pagkatapos sumunod si Apostol Pablo, ang siya lamang naglingkod sa mga hentil noong panahong yon, kaagad na ang araw ng pahinga o pagsamba sa halip na Sabado ay binago ng linggo sa pangunguna ni Emperador Constantino ng Roma na isang gentil noong taong 321, kaya natupad ang propesya ni Propeta Daniel, ayon kay Daniel, Kabanata 7, Talata 25, Biblia. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kaya, napansin ko na lahat ng ating mga panalangin sa Diyos na ipinagdarasal natin sa Kanya upang maiwasan ng ating bansa ang lahat ng uri ng sakuna, gulo, at nasa mapayapang ekonomiya, ngunit ito ay isang kabiguan at hindi ito tinanggap ng kataas-taasan dahil sa ginawa ng ating pamahalaan, simula pa noon, ang numero 1 na walang paggalang sa ating konstitusyon. Dahil kung tutuusin, ang pagnanais ng Panginoong Diyos mismo na sambahin lamang siya sa araw ng Sabado na mababasa sa ating konstitusyon, isang banal na araw, at talagang ipinagbabawal ang magtrabaho sa mismong araw na iyon. Dahil naglaan na ang Panginoong Diyos ng 6 na araw sa pagtrabaho, mula Linggo hanggang Biyernes, at ang ika-7 araw ay Sabado o Yom Shabbat sa wikang Hebreo, talagang ipinagbabawal ang pagtrabaho sapagkat ito ay banal na araw na ginagawa sa Panginoong Diyos para sa ating lahat. Ayon kay Marcos, Kabanata 2, Talata 27 hanggang 28, Biblia. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa sabat, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng sabat. Ngunit kahit na ang mga Domingista o Sunday Keepers, ang kanilang mga guro o ministro na walang paggalang at walang pakialam sa ating konstitusyon, dahil may nagtatrabaho pa rin kahit sa kanilang araw ng pagsamba ang araw ng linggo o Yom Rishon sa wikang Hebreo. Nasaan ang hustisya? Ating obserbahan ang tradisyon ng ibang bansa, lalo na sa mga bansang Islam, na ganap na ipinagbabawal ang magtrabaho sa kanilang araw ng pagdarasal, ang Biyernes o Yom Shishi sa wikang Hebrew. Kaya, pagano lang ang hindi marunong rumespeto sa ating konstitusyon. Dahil kung tutuusin, ang relihiyong Kristiyano ay hindi bukas sa lahat ng bagay ngunit napakahigpit kung nais nating pag-isipan ito, gaya ng sinabi ni Kristo Jesus, ayon kay Mateo, Kabanata 7, Talata 13 hanggang 14, Biblia. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Ito talaga ang hindi naiintindihan ng ating gobyerno mula noon tungkol sa ating konstitusyon na ang Diyos ay naglaan ng 6 na araw para tayo ay magtrabaho, at sa ika-7 araw ang kailangan lang nating gawin ay sumamba sa Diyos buong araw, isang araw man lamang ang hiniling ng Panginoong Diyos. Kaya kung mahal natin ang Panginoong Diyos gawin natin ang kanyang hinihiling. Dagdag pa rito, kung mananatiling walang pakialam ang ating pamahalaan sa ating konstitusyon, ang ating bansa ay makararanas pa rin ng mga sakuna gaya ng El Niño, La Niña, baha, tsunami, lindol, bagyo, na hindi natin inaasahan, at mas marami na naman ang mawawalan ng buhay gaya ng nangyari sa bahagi ng Compostela Valley na ngayon ay Davao de Oro, ayon kay Unang Timoteo, Kabanata 6, Talata 7 hanggang 9, Biblia. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman,
ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Dahil dito, ito ay isang anunsyo para sa ating pamahalaan at sa magiging pinuno ng ating bansa, na ang ating bansa ay patuloy na magdaranas ng ganitong uri ng sakuna hanggang sa mga susunod na taon, kung ito ay mananatiling walang pakialam sa hinahangad din ng Panginoong Diyos. Ang pang-apat na utos ng 10 utos na makikita sa ating Constitution of the Republic of the Philippines. Isang paalaala, dahil sa ating bansa na nananatiling sumusunod sa tradisyon ng Roma, kaya ang oras natin alas 12 ante meridiem o 0000 oras sa military, nagsimula hating gabi. Ngunit sa bansang Israel ito ay nagsisimula sa pagsikat ng araw batay sa Biblia, sa Mark, Kabanata 15, Talata 25, King James Version. Ang Yom Shabbat sa wikang Hebreo ay ang kanilang ikapitong araw, na makikita sa talahan na yan. Mga kasuri, ito ay isang maikling mensahe lamang, please subscribe, like, share, at maraming salamat sa panunood, Diyos nawa.